Nazareno. Ako ang muling pagkabuhay, ika ng Panginoon. Ang sino mang manalig sa akin ay mabubuhay kailanman. Viva pong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, tingin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Ati pong simula ng ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga nagawang kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Tumahimik po tayo sumandali at ating pong alalahanin ang ating mga nagawang kasalanan. Tunay po itong ating pagsisihan sa harapan ng ating pong Jesus Nazareno at yakapin natin ng lubos ang kanyang ibinibigay na pagpapatawad, pagmamahal at lakas para sa ating lahat. May kababaang loob tayo pong lahat. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at at sa sa inyo, inyo mga mga kapatid, lalo ba ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga nagawang makasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo ang aming mga kahilingan para maging lubos ang paghahayag ng mabuting balita, pakundangan sa ipinangakong Espiritu Santo na ipinadala ng iyong anak na salita, at para maging lubos ang pagkupkup mo sa iyong angkan, pakundangan sa pagpahayag ng tapat ng saksing Espiritu sa pamagitan ni Jesucristo, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Sang gabi, sinabi ng Panginoon kay Pablo sa pamamagitan ng isang pangitain, "Huwag kang matakot. Ipagpatuloy mo ang iyong pangangaral. Ano man ang mangyari, huwag kang titigil, sapagkat ako'y sumasa iyo. Hindi ka maaano, sapagkat marami akong tagasunod sa lungsod na ito." Tumigil siya roon sa loob ng 1 taon at 6 na buwan at nagturo ng salita ng Diyos. Nang si Galyon ang maging gobernador ng Akaya, nagkaisa ang mga Hudyo na dakpin si Pablo at dalhin sa hukuman. Hinihikayat nito ang mga tao na sumamba sa Diyos sa isang paraang labag sa batas. Wika nila, magsasalita na sana si Pablo nang sabihin ni Galyon, kung ang usaping ito'y tungkol sa isang mabigat na pagkakasala o paglabag sa batas,
makatwirang pakinggan ko kayo. Subalit, ang sakdal ninyo'y tungkol lamang sa mga salita at mga pangalan at sa kautusan ninyong mga Hudyo. Kaya hindi ko kayo hahatulan sa bagay na iyan. Bahala na kayo. At sila'y pinalabas niya sa hukuman. Sinunggaban nila si Sostenes, ang tagapamahala ng sinagoga, at binugbog sa labas ng hukuman. Ngunit hindi ito pinansin ni Galyon. Pagkatapos nito, ilang araw pang nananatili si Pablo sa Korinto. Saka nagpaalam sa mga kapatid. Pagdating sa Cencrea, nagpaputol siya ng buhok, sapagkat natupad na ang isang panatang ginawa niya, at naglayag siya patungong Syria, kasama ang mag-asawang Priscilla at Aquila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan, Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. magdiwang ang lahat ng mga nilikha. Pumalakpak kayong may awit at tuwa bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Ang Diyos na poon kataas-taasan ay dakilang haring dapat katakutan. Siya'y nagahari sa sangkatauhan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Tayo'y pinagwagi sa lahat ng tao, sa lahat ng bansay na mahala tayo. Siya ang pumili ng ating tahanan, ang lupang minana ng mga hinirang. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Umakyat sa trono ang Panginoong Diyos, hatid ng tambuling malakas ang tunog. Masayang sigawan ang ipangsuob. Purihin ng Diyos, siya ay awitan. Awitan ang hari, siya'y papurihan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Si Kristo'y nagtiis, nagtagumpay ay makamit, at sumati ng langit. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan. Kapag nagdaramdam ang isang babaeng manganganak, siya'y nahapis, sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghihirap. Ngunit pagkapanganak, hindi na niya maaalala ang hirap.
Siya'y nagagalak dahil sa ipinanganak na sanlibutan ang isang sanggol. Gayon din naman kayo, nalulumbay kayo ngayon. Ngunit muli akong makipagkita sa inyo at mag-uumapaw sa puso ninyo ang kagalakang hindi maagaw ni numan. Hindi na kayo kailangang magtanon sa akin sa araw na iyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Papurihan po natin ang Poong Jesus Nazareno. Ngayon po ay araw ng ating debosyon, araw ng mga deboto, araw ng ating Poong Jesus Nazareno. Sa ating pagtitipon, mga minamahal na kapatid, dala-dala po natin ang ating pagpupuri, pagpapasalamat at ang ating mga panalangin sa ating paglakbay. Sa buhay na ito, mga minamahal na kapatid, kailangan natin ang tunay na gabay, tunay na presensya, at tunay na pagmamahal ng Diyos para sa atin. Ngunit mga minamahal na kapatid, sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang o sa ating paglalakbay sa araw-araw na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon, binibigyan tayo ng isang katotohanan at isang paalala sa buhay nating taglay na katotohanan na ating nararanasan sa ating pang-araw-araw na buhay. Mga minamahal na kapatid, ang katotohanan na kung saan mayroong kalungkutan at mayroong kagalakan. Mga minamahal na kapatid, mayroong katotohanan ng ating buhay na mayroong kalungkutan, mayroong pagdadalamhati, nandoon yung pagtatangis, at mayroon din kagalakan, mayroon din kasiyahan, at mayroon ding tunay na kaligayahan na ibinibigay. Mga kapatid, tila bagang itong dalawa ay magkontra kumbaga. Ayaw po kasi natin ng dalamhati, ayaw natin ng kalungkutan, ayaw natin ng nalulumbay. Kung titingnan po natin sa perspektibo, ito ay negatibong ayaw natin sa ating buhay pang araw-araw. Nais lang po natin ang kaligayahan, ang kagalakan. Pero mga minamahal na kapatid, ipinapaalala sa atin ngayon, sa ating pagdiriwang, sa pagpapatuloy natin ng ating pagninilay, sa Pasko ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon, nandoon ang paglulumbay o kalungkutan, at ito rin ay nagdadala sa atin ng kagalakan. Kung babalikan po natin ang muling pagkabuhay ni Jesus, dumaan po tayo sa pagdadalamhati. Dumaan tayo kung saan namatay ang ating Panginoon, ngunit hindi tumigil doon ang ganoong karanasan o ating damdamin dahil napalitan ito ng kagalakan at nagkaroon ng buhay. Kaya po mga minamahal na kapatid, sa ating ebanghelyo ngayon, si Jesus tila bagay nagpapaalam sa kanyang mga alagad. Dahil alam po natin sa susunod na linggo o sa linggong darating, siya'y aakyat na sa langit. Kaya nagkakaroon ng pagpapaalam sa kanyang mga alagad, sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit nagagalak ang sanlibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan. Mga minamahal na kapatid, sabi nga po sa ating ebanghelyo ngayon, hinahalin tulad ni Jesus ang ganitong karanasan sa isang nanay na buntis at manganganak. Nandoon yung paghihirap sa oras ng kanyang panganganak. Ngunit pag ito'y ang kanyang pinanganak na ang kanyang anak, nagkakaroon ito ng kagalakan. Nakakalimutan niya ang hirap o sakit na kanyang naranasan bilang isang nanay. Mga minamahal na kapatid, ito rin para sa atin ngayon. Lahat po tayo nakakaranas ng kalungkutan. Tayo po'y nakakaranas ng hirap o pagdadalamhati. Akala po kasi natin ito ay tila bagay ayaw natin tanggapin sa buhay natin.
Opo, sino pong gusto sa atin ang nalulumbay? Sino po sa atin dito ang gustong may problema palagi o may hamon sa buhay? Ngunit sabi ko po kanina, isang katotohanan ng buhay ito at ito'y magtataglay din ng kagalakan at kaligayahan. Tunay na halimbawa na ibinibigay sa atin ang ating pong Hesus Nazareno. Siya'y naghirap, siya'y namatay, ngunit nagkaroon ng kagalakan at nagkaroon ng buhay. Mga minamahal na kapatid, sa atin din, ipinapaunawa sa atin ngayon, anuman ang ating pinagdaraanan, anuman ang lungkot na ito sa ating buhay, oo, totoo yan sa atin. Ngunit ito ay magkakaroon din ng kagalakan at mayroon din itong kaligayahan na naghihintay para sa atin. Kaya nga po sa unang pagbasa, sabi ng Panginoon kay San Pablo, huwag kang matakot. Huwag tayong matakot na harapin ang mga ito sa ating buhay dahil ito ay isang katotohanan na dapat nating maranasan. Ngunit ito'y may kalakip na kaligayahan na ibinibigay sa atin ang ating Panginoon. Mga minamahal na kapatid, sa buhay paglalakbay nating taglay, siguro po sa atin nagreklamo na po tayo, ang hirap-hirap ng buhay. Parang hirap mabuhay, bakit kailangan pang mabuhay? Pero mga minamahal na kapatid, kung haharapin natin ng lubos at may katapatan at may buong pagmamahal, pananampalataya at pag-asa ang mga ito, magkakaroon ito ng kahulugan sa buhay natin. Nabibigyan ito ng buhay at kahulugan para sa ating lahat. Wala pong nagtatagumpay sa buhay na walang pinagdaraanan na kahirapan o pagdadalamhati o sakit sa buhay. Mga minamahal na kapatid, kasi minsan po sa panahon ngayon, gusto po natin lahat tayo maligaya, lahat tayo'y masaya, lahat tayo'y maginhawa. Iyon ang ating nais. Opo, tama po, lahat po tayo naghahangad, pero may katotohanan din nating pagdaanan ang kahirapan, pagdadalamhati o paghihirap. Kaya mga minamahal na kapatid, anong nais para sa atin? Tanggapin natin ito sa buhay natin. Ang pagtanggap sa ganitong katotohanan ay magbibigay sa atin ng bunga. Ang pagtanggap sa katotohanan na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon at pagiging tapat sa ating pong Hesus Nazareno, nagkakaroon ito ng bunga para sa atin. Bunga kasama ang ating Panginoon. Kaya po, sa buhay po natin ngayon, sa pagtanggap sa ganitong sitwasyon ng ating buhay, huwag nating kalimutan ang magpakabanal. Sa pagpapakabanal, mga minamahal na kapatid, mahirap. Nandoon yung pagtutuligsa sa atin. Tayo po'y naaapi kung minsan, may kalungkutang ating mararanasan. Ngunit kung tayo mananatili sa ganito at tanggapin natin ito at ipahayag natin ng lubos, mayroong kagalakang naghihintay sa atin sa langit. At ito ang tunay nating paglalakbay na nais ng Diyos para sa atin. Kaya mga minamahal na kapatid, may kalungkutan tayo, mayroon tayong mga kapighatian o pagdadalamhati sa buhay. Ngunit dinadala tayo nito sa tunay na kagalakan. Tulad nga pong sinasabi ko kanina, walang taong nagtatagumpay na hindi dumaraan sa paghihirap o sakit sa buhay. Kaya mga minamahal na kapatid, ipinapaunawa sa atin, nanguna na si Hesus Nazareno para sa atin kung paano po natin maunawaan ang ating kagalakan o tagumpay sa buhay. Mga minamahal na kapatid, tulad sa ating narinig sa ating ebanghelyo ngayon, mag-uumapaw ang puso ng kagalakan, hindi maagaw ni numan. Kaya mga minamahal na kapatid, kung ito ay ating naranasan sa tamang pamamaraan at nag-uumapaw ang ating kagalakan dahil nasa atin ang Poong Hesus Nazareno, ninuman, hindi yan maagaw. Kaya mga minamahal na kapatid, ito ang hamon para sa atin. Ito ang ating pagsumikapan, yung ating kagalakan na hindi naagaw ninuman para sa atin. Minsan po ang ating ginagawang kagalakan o kaligayahan sa buhay ay panandalian lamang na minsan naaagaw ng iba
at nawawala agad-agad para sa atin. Mga minamahal na kapatid, kung tayo'y humaharap sa hirap, kung tayo'y nagdadalamhati, nawa ito ang ating matutunan. Yakapin natin at tanggapin natin ang mga ito at bigyan natin ng bungang nag-uumapo na kagalakan na gaya ng sinasabi sa atin ng Poong Jesus Nazareno na hindi dapat kailanman maagaw sa atin. Mga minamahal na kapatid, sabi po sa unang pagbasa muli, huwag tayong matakot. Huwag tayong matakot na harapin ang mga ito. Katotohanan ito ng buhay natin. Pero ito'y taglay, ang bunga ng ibinibigay sa atin ng Poong Jesus Nazareno. Kaya po, sa ating pagdidibosyon, sa ating ginagawa sa pagtitipon tuwing araw ng Biyernes, mahirap kung sa mahirap pumunta sa dambana ng Poong Jesus Nazareno. Di po ba? Sino po ba dito ang naka-aeroplano o naka-helicopter na ihulog dito sa Quiapo papunta? Sobrang init, siksikan sa daan sa pila, makipag-unahan sa upuan. Mahirap. Pero dahil ginagawa natin ito, dahil magbubunga ito ng kaligayahang hindi maagaw sa atin. At kung ganon, mga minamahal na kapatid, ito ang ating pangalagaan. Ito ang ating pagsumikapan na manatili ang kaligayahang ibinibigay sa atin. Nauunawaan natin ang tunay na paglalakbay ng buhay kasama ang ating Poong Jesus Nazareno. Kaya po sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang ngayon, nawa ang mga ito sa atin o mga hamon sa buhay natin, hindi po natin itanong sa ating Panginoon o hamunin ng ating Panginoon bakit dumarating ang mga ito sa buhay natin. Iyan ay may nakalaang bunga ng kagalakan. May bungang ibinibigay sa ating kaligayahan na hindi maagaw kailanman sa atin. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal kong kapatid, habang inaasam natin at inihintay ang kaligayahan ng langit, manalangin tayo na ipagkaloob sa atin ng lakas upang isabuhay ng lubos ang ating pananampalataya. Sa bawat kahilingan ng ating pong itutugon, puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Bilang bayan ng Diyos, tayo naway umako sa krus ni Kristo at making buhay na mensahe ng pag-asa sa mga taong ipinagkatiwala sa pangangalaga natin. Manalangin tayo. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Ang mga nawawalan ng pag-asa, naway pasiglahing muli sa gagalakang nagmumula sa makapangyarihang Diyos. Manalangin tayo. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Ang mga nagdurusa, naway palakasin at mapagtiisan ang sakit na kanilang nadarama. Manalangin tayo. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng lakas at ginhawa ng kalooban sa pamamagitan ng ating pag-aalaga at malasakit sa kanila. Manalangin tayo. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Ang mga namayapa, naway magpahinga sa kapayapaan ng Diyos. Manalangin tayo. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Sa katahimikan ng ating mga puso, ating ipanalangin ang ating mga personal na kahilingan o mga intensyon. Panginoon, palakasin mo kami sa pagharap sa mga pagsubok tulad ng ginawa ng iyong anak. Tulungan mo kami sa pamamagitan ng biyaya ng iyong Espiritu na mapagtiisan ang mga paghihirap sa buhay na ito
na may kagalakan dahil sa pagkabatid na may kaligayang naghihintay sa langit para sa amin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ang lupa'y nayanig, ito rin ay tumahimik, ng ampoon ay tumindig bilang uko natin. Hallelujah, 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 Hallelujah. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang kahit tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maaasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay hasang katauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin ang pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuris sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunhi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga uko, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, 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 Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na palito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, 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 Hosana sa kaitaasan. Pagsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kaipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay. Si Kristo'y nabuhay. Si Kristo. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabaglod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jose naming Obispo at ang tanang kaparian. Alalahanan mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, nang namuhay din sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Sa tagubili naman nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Ito sa lupa para ng sa langit. Bibigyan mo po kami ngayon ng aming kakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng
at Iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming buhay na pananampalataya at huwag aming paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalaban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid, ito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo, at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Si Kristo'y inialay na, pamaskong mga muntura. Magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista, bago't wagas. Hallelujah. Purihin ang Panginoon sa Kanyang
kabutihan, pag-ibig ay tunay, laging tapat kailanman. Si Kristo'y nialay na, pamaskong maamong tuha. Magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista, bago't wagas. Hallelujah. Ang taga-Israel, bayang sagit kanilang ihayag, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Si Kristo'y nialay na, pamaskong maamong tupa. Magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista, bago't wagas. Alleluia. Announcement. Mga kadeboto, mabibil pa rin po sa ating parish office ang Nazareno images, Nazareno medallion, at ang Nazareno Novena Prayer booklet in English or Tagalog. Ang Nazarene Catholic School po, ang paaralan ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, ay tumatanggap po ng mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para po sa school year 2025 at 2026. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. May matatanggap po na 13,000 ESG subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat po ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 2 mula po sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high. At para po sa karagdagang impormasyon, tulong pang edukasyon, pinansyal, diskwento at mga scholarship, maaari po kayo mag-message sa The Nazarene Catholic School Facebook page o tumawag sa mga sumusunod na numero na nakapaskil po sa ating LED screens. Mga paalala po sa mga nagsisimba, pagkatapos po ng misa, ang pagwiwisik po ng banal na tubig ay magaganap sa labas ng ating simbahan. Pinakikiusapan po ang lahat na ang tanging labasan o exit ay sa Quezon Boulevard at sa Plaza San Juan lamang po. Iwasan po natin ang magtulakan. Sumunod po tayo at maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsilud po ang lahat at ating pong dadasalin ang panalangin sa mahal na poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno,
banal ang iyong pangalan, dinadakila at pinasasalamatan ka namin, nagpakababa ka at sumunod sa kalooban ng Ama. Pinasan mo ang krus at nag-alay ng buhay para sa aming kaligtasan. Tanggapin mo po ang aming dasal at sakripisyo. Itulong mo po na kaming sumasamo ng buong katapatan at pagmamahal, magbahagi ng mabuting balita, magsisi at itakwil ang kasalanan at masama, at maghatid ng awa at kapayapaan sa aming kapwa. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat sa amin. Pinapanalangin namin ang mga nangangailangan ng iyong tulong. Ipinapaubaya namin sa iyo ang aming mga kahilingan. Itong aming pagdedebosyon at panata ay lalo nawang magpalapit sa amin sa iyo at sa aming kapwa upang magmahal at nagkakaisa kaming magtaguyod ng iyong kaharian dito sa lupa hanggang sa langit, na aming tunay na tahanan kung saan naghahari ka sa kaluwalhatian, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Imo kayo habang ginagawad ang pagbabaspas. Mahal na pong Isus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang mga kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawan namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imay at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malulhating Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaing kayong lahat na makapangyarihang Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo taglay ang kapayapaan ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, luwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati ka namin.